Hello guys, ngayon ay Sabado. So, rest day ko. Ako nga pala si Alan, ayan, Kabiteño. This is my vlog, daily vlog in Canada, Quebec, Canada. So, first timer po akong OFW. So, swerte. Kasi Canada agad. So, before I was a machinist dyan sa San Miguel. So, shout out po sa mga kasamahan ko sa trabaho for almost 12 years. Unang try ko na mag-apply abroad. Okay naman. Tanggap tayo. So, ito po. Ngayon po ay rest day ko. Kasi dito sa Canada, sa company ko, so record lang kami magtrabaho ng 40 hours per week. So, panggabi po ako. Ang kontrata ko ay panggabi. So, 10 hours per day ang trabaho ko. So Monday to Thursday. So, afternoon, Friday ng morning, rest day ko na hanggang Monday afternoon, so 3.5 days. So matagal-tagal din po. Kaso hindi tayo pwedeng extra job kasi close work permit po. Dalawa po kasi ang type of permit, work permit na ibinibigay sa mga foreign workers dito. So isa pong close at isang open. So yung open po, usually sa mga student and mga sponsor ng mga naka-close work permit. So yung mga asawa, yan, mga girlfriend, basta mga common law. Yan. So, ngayong araw, plan ko po na pumunta sa grocery. Kasi unlike po sa Philippines, may canteen tayo. So, dito po sa Canada, mostly ng mga company, pantry lang meron sila. So, libreng kape lang. So, di naman pwedeng kape lang tayo. So, we need to bring our own food. Sabi nga nila. So, yun pala yung una kong ma-advise sa mga magiging first time OFW dito din sa Canada. Katulad ko na kailangan matuto po kayo magluto. Kasi di mo pwedeng lagi instant ang kakainin nyo. Nilaga, prito. So, kahit patyam lang. Okay na. Yan. So, yun. During weekends, lalo na pag summer, kung saan kami napunta, we do biking, punta sa park para maglaro ng volleyball, basketball. Pero kapag gantong winter, ito, sa bahay lang. Kung mainipin ka, hindi lumabas ka sa saglit kasi hindi mo kakayanin lamig. Yan. Kaya, nakadagdag pa yung kailangan mo magsuot ng marami. Lalo na pag pumalo na yung mga negative 20. Yan. Tapos sasabay ng malakas na hangin. Parang mag-chicken skin po yung yung balat nyo. Kasi para siyang niluluto ng lamig. So, totoo po yun, yung frostbite. Pag tinamaan kayo ng putol talaga yung daliri nyo pagka di naagapan. Kasi mahingitim yung mga ugat-ugat. Parang mamamatay yung ugat. Yun. So, bigyan po kayo ng simpleng tour dito. So, 3 po kami dito sa apartment. So, ito yung likod namin. Yan.
Would you imagine po, gabi lang yan. Yan. So, last Friday, wala yan. Talagang ubos yan. Snow. Yan, ano po kasi yung apartment ko, nasa likod ng St. Lawrence River ata to. Yan. Pero may mix yan ng ano eh, ng salt water eh, ng dagat. Alam ko. So, yun po yung likuran. Diba? Kung may imagine mo, kung araw-araw na nag-i-snow, gaano kataas yan. Eh, last night lang yan. Yan. Diba, naalala nyo pa nung mga bata pa tayo, lalo pag nanonood tayo ng mga foreign movies, nakikita natin yung snow. So ako, nung unang dating ko dito, sayang-saya pa ako kasi first time experience eh, diba? Childhood dream ba? Hanggang ganun. Unang month, medyo masaya. Yan. Picture sa snow, naglalaro sa snow, tuwan-tuwa na nakikita yung mga snowflakes. So, masaya. Pangalawang buwan, okay pa. Yan. Napunta sa park, nag-ski, nagtatry ng ibang activity na pwede pang winter. Yun. Pero ng mga pangatlo, pang-apat na buwan, lalo na pag galing ka sa trabaho, Diyos ko, gabewang snow, naranasan ko. So, bago ka pumunta ng trabaho, kailangan mo magpala. Kasi yung sasakyan nyo, may nakaharang na snow. Bago ka umuwi, hindi ka makapasok sa parking kasi punpuno din ng snow. So, dito yung literal na sinasabi nila na pag nasa Canada ka, pinagpala ka. Dahil lagi kang magpapala during winter. So, isa pa ang nakadagdag. Pag gusto mo lumabas, hindi ka basta-basta makakalabas kasi kailangan mong protektahan yung sarili mo sa lamig. So, you need to wear, minsan ako, may sando na ako, may t-shirt pa ako, may sleeves pa ako, may bonnet, tapos, di ba, cycling, tapos winter pants, tapos kailangan ko pa mag winter jacket. So, dami mo pang kailangan gawin bago ka makalabas. Tulad nung, kasi swerte kami, dumating kami dito summer. So, hindi kami na-shock sa lamig. So, nakapag-adjust kami unti-unti. So, yun lang yung masasabi ko na okay nung dumating kami ng summer. Dami naming activity. Makapag-fishing ka. Dati, di ko gusto fishing, pero siguro dahil sa boredom mo, di mo pwedeng lagi ka na sa loob ng apartment. So, libangin mo na yung sarili mo. Kasi yun yung unang naging problema natin mga Pinoy. Yung homesick. Diba? Kaya, buti na lang dito rin. Pag natin, marami na kaming Pilipino dito. At ang Filipino community dito sa amin, sa Rimouski, Quebec to parang very welcoming. Pagdating pa lang namin, ang dami na agad namin kaibigan kasi ang dami sumalubong sa amin ng welcome to ganyan. So nakakatuwa.
Sa first timer abroad, di ko akalain na ganito kasi bago ko umalis, natatakot ako na baka mamaya, di ba, tamaan tayong homesick kasi wala tayong makausap. So, masaya dito. So, ito yung harapan ko ng yan. Can you imagine po yan? Yung ano na yan, passion na yan, yung ano na yan, yung dito, hagdan na yan, napupuno po yan. Halos kalahati nito hanggang dito. Yan. So, pagbukas mong ganyan, tatapon yung snow. Pero, kung gusto mo, mag-dive ka na lang. Ayan. Ayan o. Taas ng snow. Diba? Nakita niya. Ayan. Snow. Halos nasa bubong na. Ayan, kasi taas na ng bubong. Kasi meron pong truck na kumukuha niya. Ay, naghahakot niyan. Lamig. So, mamaya punta ka sa grocery. Hindi naman siya ganun kalayo dito. Hindi katulad ng dati ko apartment. Pinili ko talaga ito kasi mas convenient sa akin. Anytime na gusto kong pumunta ng supermarket dahil wala naman akong sasakyan na. Kasi yung sasakyan na pinag-share namin. Pinabaya ko na lang doon sa may mga pamilya kasi mas kailangan nila yung kasi kasama yung mga anak nila. So, may plan din naman akong bumili. Siguro after renewalment renewal. Nag-aaral po kasi ako ng French. So, kasi yung French dito required for renewal ng contract. Kailangan mo mag-level, at least level 4. So, yun po yung pinaka number 1 rules dito. Matuto kang mag-French. So, mamaya try kong lumabas para makabili ng mga kakailangan ko for the coming week. Yan po. Sa una nakakatakot pero habang tumatagal na, ang kinatatakutan mo na yung pag-uwi mo para magbakasyon. Kasi baka parang feeling ko, di ba, pag naranasan mo na uling makasama yung mga pamilya mo, baka hindi mo na maisipang bumalik. Pero, ewan ko, siguro dapat ilagay lang sa mindset na ginagawa natin to para sa family natin. Sino bang gustong lumayo dito, mag-celebrate ka ng Pasko mag-isa, tapos wala pa nagse-celebrate sa labas? So, kahit bagong taon, wala, kahit fireworks, kahit wala, kahit na anong activity na na mapupuntahan mo. So, usually pag Pasko, gathering lang ng mga Pilipino. So, kami lang, feeling ko kami lang ang nagse-celebrate. So, yun lang. So, kami po dito, 3. Nag-share kami sa electricity, insurance ng bahay, and other cleaning material. Yan lang po pinag-share namin, pati itong upa ng bahay. So, ito pong upa namin ng bahay. This is yung sabi nga nila 4.5. 5.5. Kasi kada isang lugar ng bahay dito, count siya as 1. So, may 3 kwarto. Ang sala, count as 1. Ang kitchen, count as 1. Tapos kalahati banyo. So, 5.5. Yan.
So, magkano ba ang renta namin dito? Ngayon po, nagtaas na eh. So, ang last check ko, nasa $1,400. So, magkano po yan? Pinag-share namin yung 1,400. Bukod pa po yung doon, yung insurance ng bahay. So, ang insurance ng bahay dito, required, lalo na pag-apartment. So, ang nakuha namin ay $30 per month. So, mga nasa 1,450. Yan yung pinag-share namin ng tatlo. Ayoko na i-convert. Kasi noong unang dating dito, lahat kino-convert ko eh. Pero nung tumagal-tagal, nasasanay na ako. Siyempre, first time abroad. Lalo na yung mga gulay. Gulay dito. Ginto. Can you imagine po yung okra na parang 1/4 kilo o kulang-kulang ng 400 grams. So, kulang sa kalahating kilo. Ay nasa 300 pesos pag kinonvert mo. Yung talong, 3 piraso siguro nasa 200, 300. Mura dito patatas. Kaya pala hindi na ako nagtataka bakit si Princess Sarah lagi patatas ang binabalatan. Although sa France yun, pero syempre sa mga cold country yan, carrots, patatas, yan mga mura. Repolyo, ginto. Yan. So, nakakamiss na kumain ng gulay na hindi ka mag-iisip ng presyo. So, pag nagbakasyon sa Pilipinas, kaso baka magalit naman mga anak ko kung araw-araw kami magugulay. So, yun po, yun yung mga presyo ng gulay dito. Napakamahal. Yung nga lang po tanglad. 80 pesos samantalang sa Pilipinas sa likod bahay lang meron. So, wala po kasi ditong like sa mga lalaking city. Wala kami ditong Pinoy store. Kung gusto namin makabili ng mga Pinoy foods, every month, once a month to twice a month ata yun. May napunta ditong Pinoy truck. So, galing pang Quebec City yun. So, doon po kami bumibili ng mga Pinoy products. Kaso ibang-iba pa rin pag yung talagang galing sa Pilipinas talaga. Kasi, lalo na yung ketchup. So, ewan ko ba, ba't iba yung texture niya. Although, pares silang UFC. May tatak na UFC, pero iba-iba yung texture. Kaya, hindi ako masyado nabili nun. So, yun po. Dito, patagalan lang. Dapat matibay yung katawan mo sa lamig. At pangalawa, matibay ang isip mo na kaya mong paglabanan yung homesick. So, yun lang. Try to find ways to entertain yourself. Diba? To me, gawa ka ng ibang activity na makapagpalibang sa'yo. Kasi talagang sabi nga nila during winter, dyan tatry kung gaano kakalakas laban sa homesick. Siyempre tayo mga family-oriented Pinoy. So, yun lang po. So,
mamaya mamimili ako sa grocery. So, I will try na i-vlog din yung mga ginagawa namin dito pag nag-grocery kami. Pakita ko rin sa inyo yung mga presyo para sabihin niya, budol ako, pero totoo po yun. Napakamahal ng gulay. Yun. So, see you po. See you later. Bye. Life is a full of challenges. At minsan, napapagod ka rin. May mga araw na gusto mo nang sumuko, pero tandaan mo, every struggle has a purpose. Huwag kang susuko dahil ang bawat laban mo ngayon ay hakbang papunta sa magandang bukas.